Sa bawat opisina, sa bawat pirma, sa bawat desisyon at sa bawat araw ng paglilingkod, may mga kwentong hindi laging nasasabi. May mga kwento ng sakripisyo, mga kwento ng hamon, mga kwento ng pagbangon, at mga kwentong nagbibigay ng pag-asa. Ako po si Doc Ron Bedia at ito ang Sa Likod ng Serbisyo. Mga kwentong hindi laging nasasabi at simulan na natin ang istorya ngayong episode 3. Doc Ron, isa akong rank and file employee sa isang uniform service. Ang daling malaman kung saan ito kabilang. Pero hindi natin babanggitin kasi anonymous yon. Baka madali tayo ng Data Privacy Act. Okay? Ang pinakamabigat namin problema ay hindi ang trabaho. Makinig na mabuti, kumapit ka. Kundi ang pamumuno. Marami kaming humigit kumulang 30 personnel. Pero pakiramdam namin, hindi namin alam or hindi alam ng aming boss kung paano kami pamahalaan. Madalas, hindi malinaw ang utos. May mga pagkakataong iba ang ipinapagawa sa umaga tapos babaguhin sa hapon. May mga trabaho ring hindi maayos ang paghahati. May ilan na halos walang ginagawa habang ang iba ay halos hindi na makauwi sa dami ng responsibilidad. 'Di ba? May mga ganyan tayong kulig. Kala mo sila yung tagapagmana ng kumpanya, tagapagmana ng ahensya. Puro Facebook. Wala namang ambag, no? Hindi naman po ako nagagalit. Napapagod lang eh. Nakakapagod, 'di ba? Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa paraan ng pamamahala. Doc Ron, ang tanong ko po, gusto ko na po bang mag-resign? Ay, hindi po. Ito po pala yung tanong niya. Paano ba maaayos na mamuno ng 30 tao? Yan, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, no? Kapag naririnig natin ang salitang boss, madalas ang iniisip natin ay kapangyarihan. Pero sa totoo lang, ang leadership ay hindi tungkol sa posisyon. Tungkol ito sa responsibilidad. Ang pamumuno ng 30 tao ay hindi nangangahulugang ikaw ang gagawa ng lahat. Ang trabaho ng leader ay magbigay ng malinaw na direksyon, magtalaga ng tamang tao sa tamang gawain, magtakda ng malinaw na inaasahan o yung gustong mangyari o gustong maging deliverable mo at regular na makinig sa kanyang mga tauhan. Kung wala dyan or dyan sa nabanggit natin, wala ni isa ang ayoko pong sabihin pero baka kayo ay no? Kung wala doon sa nabanggit na katangian ang inyong boss ngayon, paatinin natin siya sa training ng govlearn.ph, no? Sa leadership training namin. Baka maaaring matuto pa si boss, no? Hindi sapat kasi ang magbigay ng utos lang eh. Kailangan malinaw ang layunin, malinaw ang prioridad at malinaw ang pananagutan. Kung bawat araw ay pabago-bago ang direksyon ng walang malinaw na dahilan, naku, nakakalito. At malilito talaga yung mga tao. Kapag hindi patas ang workload, bumababa ang moral. Kasi dyan may iisipin, may favorite to eh. Favoritism, kaya binibigyan. Kami pagod na pagod, pero yung isa fresh na fresh. At kapag hindi nakikinig ang leader, nawawala ang tiwala. Ngunit, gusto ko ring paalalahanan ng ating mga manonood at tagapakinig ngayon. Hindi natin naririnig ang panig ng supervisor sa kwentong ito eh. Bilang mga public servants, mahalagang maging patas tayo sa ating pagtingin. Kaya po kung sino man po yung boss ng nagsulat, isulat niyo po sa amin ang inyong panig. Pag nabasa ko po, pagharapin ko po kayong dalawa para malaman natin kung sino may problema. Opo. Minsan kasi, ang isang supervisor ay may sarili ring pressure. Mahirap maging leader. Kasi pag naging leader ka, lalo sa bureaucracy sa government, no, iisipin mo yung mas mataas sa'yo at iisipin mo yung empleyado mo. Dapat mong i-balance yun. Ang hirap. Unlike ng tayo na empleyado lang, gagawin na natin deliverable natin. Ang leader, hindi. Ang daming iniisip, binabalanse. Kaya tingnan din natin yung side ni boss, no? I-assess din natin baka may pinagdadaanan siya, no? Kaya sa halip na sisihin agad ang tao, mas makabubuting pag-usapan kung paano mapapalakas ang leadership sa ating mga opisina. Dahil ang mahusay na leader ay hindi ipinapanganak. Siya ay hinuhubog. At ang leadership ay isang kasanayang patuloy na natututunan. Kung ikaw ay namumuno sa isang team na may 30 tao,
Tandaan ang 4 na bagay. Una, maging malinaw sa direksyon. Pangalawa, ipamahagi ng patas ang trabaho. Ikatlo, magtiwala sa iyong team at mag-delegate. At huli, ikaapat, makinig bago magdesisyon. Minsan, ang pinakamagandang idea ay nanggagaling sa taong hindi nagsasalita sa meeting. Kung ikaw ay magiging supervisor ng 30 empleyado, ano ang unang pagbabago na gagawin mo sa paraan ng iyong pamumuno? I-comment mo yan dyan sa comment section o i-message mo sa amin. Bawat kwento ay may aral, bawat karanasan ay may halaga, at bawat public servant ay may boses na nararapat marinig. Kung mayroon kang kwentong nais ibahagi, maaari mo itong ipadala sa amin ng anonymous at confidential. Malay mo, story mo na ang susunod nating mababasa. Ako si Doc Ron Bidia at ito ang episode 3 sa likod ng serbisyo. Mga kwentong hindi laging nasasabi.